Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi po sa inyo pong lahat. Welcome po para po sa ating another episode po ng ating pong Thursday night training. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo pong lahat, sa inyo pong mga tahanan. Ako po ay bumabati po sa inyo ng isang napakagandang gabi po at nawa ang gabi po nating ito ay mapuno po ng hindi lang ng kagalakan, higit lalo po ng ating pong pananampalataya na pagkukunan po na wala pong iba kung hindi po ang salita ng ating Diyos na buhay. So sa ating pagpapatuloy, alam ko ay lagi po tayo na binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo po'y madagdagan ng karunungan, madagdagan ng pananampalataya at sa gabi pong ito, ang dasal po natin ay patuloy na mapagtibay ng ating Diyos na buhay ang ating pong pananampalataya sa Kanya pong makapangyarihang salita. Sa inyo pong mga tahanan, samahan po ninyo ako sa pasimula upang tayo po ay humingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin po saglit sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa oras po na ito, muli kami nga nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami muli ay mag-aral ng iyong banal na salita. Hiling at dalangin po namin sa bisa ng iyong Espiritu Santo ay muli mo kaming kausapin, muli mong ibahagi ang katotohanan ng iyong banal na salita at muli mong mapagtibay ang aming pong mga pananampalataya. Basbasan mo, Lord, ang lahat ng aming mapapag-aralan sa gabi pong ito, ang salita po ninyo, ang lahat ng aming mapapakinggan, ito po ay maging kapakinabangan sa bawat isa po sa amin. Salamat, mapagpalang Ama, pagpalain mo rin ang bibig ng iyong alipin at linisin mo bawat isa po sa amin sa lahat ng uri, ng karumihan at kasalanan. At muli, O Diyos, ang habag mo ang siyang matanggap namin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na makakapanood ng video po na ito. Tugunin mo, O Diyos, ang kanilang pangailangan sa pagkakataong ito. Ano man ang kailangan nila, ipagkaloob mo ang katugunan at ang kasagutan. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen. So magandang gabi po. Tayo po babasa po sa salita ng ating Panginoon na pagmumula ng ating pong pag-aaral po para sa gabi pong ito. Ito po ay hango po sa ikalawang hari, no? In the book of 2 Kings, no? The chapter is 5 verse 1 up to verse 14. 2 Kings chapter 5 verse 1 up to verse 14. I would like to read this in easy to read version. And the Bible mentioned in verse 1, ito po ang makikita po natin at mababasa natin. Naaman was captain of the army of the king of Aram. He was very important to the king because the Lord used him to lead Aram to victory. Naaman was great and powerful man, but he was also sick with leprosy. The Aramean army sent many group of soldiers to fight Israel. One time, they took a little girl from the land of Israel. And this girl became the servant of Naaman's wife. And she said to his wife, I wish that my master would meet the prophet who lives in Samaria. He could heal Naaman of his leprosy. Naaman went to the king and told him what the Israelite girl said. Then the king of Aram said, Go now, and I will send letter to the king of Israel. So Naaman went to Israel. He took 750 pounds of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 changes of clothes as gifts. Verse 6, Naaman took the letter from the king of Aram to the king of Israel. The letter said, Now this letter is to show that I am sending my servant Naaman to you. Cure his leprosy. When the king of Israel had read the letter, he tore his clothes to show he was sad and upset. He said, Am I God? I don't have any power over life and death. So why did the king of Aram send a man sick with leprosy for me to heal? Think about it, and you will see that it is a trick. The king of Aram is trying to start a fight. Verse 8, Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes. So Elisha sent his messenger to the king, Why did you tear your clothes? Let Naaman come to me.
And then he will know that there is a prophet in Israel. Verse 9. So Naaman came to his horses and chariots to Elisha's house and stood outside the door. Elisha sent a messenger to Naaman who said, Go and wash in the Jordan River 7 times, and then your skin will be healed, and you will be pure and clean. Naaman became angry and left. He said, I thought Elisha would at least come out and stand in front of me and call on the name of the Lord his God. I thought he would have waved his hand over my body and healed the leprosy. Abana, Pharpar, the rivers of Damascus are better than all the waters in Israel. Why can't I wash in those rivers in Damascus and become clean? He was very angry and turned to leave, but Naaman's servant went to him and talked to him. They said, Father, if the prophet told you to do something or to do some great things, you would do it. Isn't that right? But he said, wash, and you will be pure and clean. Verse 14, the last verse. So Naaman did what the man of God said. He went down and dipped himself in the Jordan River 7 times, and he became pure and clean. His skin became soft and his skin became soft like the skin of a baby. Praise the name of Jesus. Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo na naririto sa inyo po mga tahanan. Muli, ako po'y bumabati. Sumain niyo po ang pagpapala, sumain niyo po ang biyaya, ang kagalakan ng ating Diyos na buhay. And now, para po sa ating pong segment po, sa pasimula po natin, na lagi po nating nagagawa, no? Dito po sa ating pong series po na ito na Global Pandemic and Laughter, I would like to share with you para po sa ating dose of laughter po na ito na siyang ating pong ipagkakaloob po na kwento na maaring ito po'y magbigay ng aliw, makapagbigay po ng tinatawag na pagsalamin sa ating pong mga buhay po natin, no, sa pang-araw-araw, no. So ngayong gabi po na ito, ibabahagi ko po sa inyo para sa ating A Dose of Laughter at pinamagatang po ito na The Captious Priest. Ayan, okay, The Captious Priest. Now, ang istorya po na ito ay ganito po ang istorya na tumakbo sapagkat meron po na isa pong trend parang sa atin po MRT, no. At sa ibang bansa, meron nilang tinatawag na mga subway train, kagaya nung sa Japan, no? Nakasakay po ako sa mga subway trains po ng Japan when I was there back in 2015. So, ito pong istorya po natin, ang istorya ay nasa trend po. Ito pong eksena po na ito. At ang nangyari po ay ito pong major character na siyang ating pong pag-aaralan. Wala pong iba. Of course, isang pari na naman at isa pong ordinaryo na tao na kung saan ang itsura po nitong tao po na ito nung ito po ay nakasakay, no, nagkasakay po, nagkasabay sa biyahe po, ito pong tinatawag po na pare at ganun din ito pong isang lalaki po na ito na kung saan itong lalaki na ito nung sumakay amoy beer at hindi maganda po ang pagkakatingin. Of course, siyempre parang amoy beer, papasok agad sa isip nung nakainom, lasing to. Okay, sa salitang Tagalog, sa salitang kalye, senglo to, pre, senglo to. Ayan, okay. So, ganun po ang nangyari, no? So, tinitigan po nung pare, ito pong nakatabi niya po, tabing-tabi po sila. So, sumakay, umupo, pagtabi sa kanya. Siyempre, ganyan, mapapatingin, no? At pagtingin niya pong ganun, nakita niya po yung necktie na nakalus at pagkatapos yung necktie may mga dumi-dumi. Bukod ron, nakita pa, may mga lipstick pa na nakakalat dito sa leeg, sa pisngi at lalasing-lasing. Ito pong nakatabi po nung pare po na ito. So, bukod ron, napo na rin nung pare, yung bote ng maliit na gin na nandito sa bulsa. Nito pong nakatabi niya po na ito. So, pagkatapos po noon, sabing ganun ng pare, tinititigan siya, lasing na naman ika to. Okay. So, maya-maya, ito pong nakatabi niya po na iniisip nung pare na lasing, amoy alak, amoy beer. So, tingin siya ng tingin at ang ginawa, pag upo po nito pong lalasing-lasing po na ito, ay may dinukot po sa kanya pong likuran. At yun ay walang iba kundi dyaryo. Pagbukas ng dyaryo, nagbasa at pagkatapos magbasa po nito pong
lasing po na to, siyempre, umaandar-andar na ganyan sa trend. Di natin alam paano nagbasa, iniisip nung pare na lasing. So, basa. Maya-maya, abay, sinarado nito pong nakatabi nung pare, ito pong dyaryo na binabasa niya. At sabi niya ganon, Padre, sapagkat nakilala, identified siya as priest kaagad, no? Sabi niya ganon, Padre, sa tingin niyo, kaya ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng arthritis? Yun, tanong kaagad nung ano. So, nung tinanong siya, nung katabi niya na yun, anong dahilan daw nung para nagkaroon ng arthritis, sumagot kaagad si Padre, ay ito na. Alam mo anak, ang pagkakaroon nung tinatawag na arthritis, kaya ang tao nagkaka-arthritis, maraming kadahilanan yan. Isang bagay kaya nagkakaroon ng arthritis ang maraming tao, alam mo ba, dahil sa tinatawag na yung buhay nila na pariwara. Yun, napatingin ngayon, ito pong lasing na to. Ganun ho ba? Pariwarang buhay, yung ikay mamumuhay ng kasama mo, yung mga babae na walang kakwenta-kwenta. Ayan, napatingin na naman, ito pong ano na to. At pagkatapos, bukod ron, yung sama ka ng sama sa mga chip na babae. Ayan, mga ganun. So, inom ng alak. Ayan, yan ang mga nangyayari kapag inom ng alak eh. Ayan, amoy alak, inom ng alak at walang paggalang, walang pagrespeto doon sa tinatawag ng mga kapwa-tao niya. So, nagulat ngayon tong nakatabi na to. Sumagot ngayon ito pong nakatabi niya. Grabe, ganun pala ang mangyayari. So, nung marinig nung pare yun, sinabi niya, ganun pala ang mangyayari. So, sabi niya, nag-isip si Padre, baka sumama loob sa akin itong katabi ko na to, nakatabi ko lang to, lasing pa. Ganun ang nasabi ko, baka sumama ang loob sa mga nabanggit ko na personal itong tao na to. So, sabing ganun, ito pong pare po na to, ang ginawa niya, magkatabi sila, tinapik niya ng gano'n, ng paganyan, si kasama niyang pasahero. Sabi niya gano'n matanong kita anak, ikaw ba'y gano'n na ba katagal sa'yo? Para mag-apology siya, nag-iisip siya. So, pasensya ka na, matanong lang kita, gano'n na ba katagal sa'yo yung tinatawag na yan na arthritis? Gaano katagal ka nang pinahihirapan ng arthritis mo na yan? Yun ang tanong ni Padre. So ngayon, sagot ngayon itong lalasing-lasing na to na siyempre, sabi niya, lasing nga, gumaganyan. Alam mo, Padre, sa totoo lang, wala akong arthritis. Ha? Wala kang arthritis? Bakit mo tinanong sa akin kung ano dahilan, bakit nagkakaroon ng arthritis? Alam mo, Padre, nabasa ko dito sa dyaryo. Binabasa ko. Eto, di mo ba alam? Headline ngayon, yung Pope, may sakit, may arthritis. So, ayan ang sinabi mo, kaya pala may sakit si Pope, ganyan ang nangyayari. So, kaya sa atin po lahat na naririto, mahirap yung tinatawag po na hatol ng hatol. Kaya nga, meron pong isang segment po, di po ba, sa isang noontime show na ang tawag po nila dun sa segment po na yun, bawal ang judgmental. Kaya huwag kayong judgmental. Iniisip kagad ni Padre, biro ninyo, siya yung may arthritis. At sinabi niya, binanatan agad na akala niya talaga yung merong arthritis, yung pala nabasa po nung katabi niya na si Pope pala yung merong arthritis. So that's for tonight na ating pong pinagbahagi. Kaya wag kayong hatol ng hatol, mahirap po ang siyang humahatol sa ating pong kapwa. So tandaan po ninyo, I want to remind you that laughter and happiness is a powerful force that if and when people discover and use it, it can save them from the horrors of this world. So tonight sa ating pag-aaral po na ito ay ating papaksain at pag-aaralan po ito pong miraculous healing na nangyari po dito po sa very powerful and a successful commander in the army of Aram, no? Which is approximately in our time, Aram is also called Syria, ayan, no?
And a nation that at that time, no, during the 800 BC, na kung saan the people of Aram or the Arameans were oppressing the Israelites, no? So, meron pong tinatawag na personal assistant yung king of Aram during that time, sa binasa po natin. At during that time, ang king po ay wala pong iba, si King Ben-Hadad na yan na tinatawag. So, yung kanya pong tinatawag na personal assistant, the King Ben-Hadad by the name of Naaman. Ayan. So, it's a very wonderful story talking about the story of Naaman, which is hindi lamang po ito sa Old Testament. In fact, Jesus Christ himself mentioned this miraculous healing. Ibig sabihin, even Christ himself confirm the authenticity of the healing and the miracles of General Naaman po na ito na tinatawag po na yan sa Bible. So, makikita po natin there are a lot of things na matututunan po tayo. There are interesting characters about Naaman, wherein yung drama nito pong istorya po na ito na maiintindihan natin, the mystery, the irony, and of course, the humor na siyang tatalakayin po natin para po sa gabi pong ito. Now, if you are watching this video for the first time, I suggest that you subscribe in our YouTube channel and share this video with your friends. And of course, siyempre po, kaya nyo gagawin na magsasubscribe po kayo para nang sa ganon, ma-notify po kayo for every new videos that we are uploading in this YouTube channel po na ito. And also, don't forget to follow us in our official FB page po ng aming pong church na Jesus Christ, One God, One Gospel Church. So let's go back dito sa tatalakayin po natin. We're talking about the main character that we're about to study, of course, is the recipient of that miracle and the healing by the name of General Naaman. So let's talk about first the profile of Naaman. The profile of Naaman. The Bible mentioned in 2 Kings chapter 5 verse 1, ito po ang pagkakasabi, and Naaman was the captain of the army of the king of Aram. He was very important to his king. Because, bakit siya importante sa hari niya? Because the Lord used him to lead Aram to victory. Yung, kita ninyo, minsan kahit unbeliever, ginagamit ng ating Panginoon. Because the Lord used him to lead Aram to victory. Naaman was a great and powerful man, but he was also sick with leprosy. So, makikita po natin from here, even though na si Naaman po ay very powerful, siya po ay very well-known during the time po na yan in Syria or in Aram, pero the Bible mentioned but he was sick, no? He's been contracted nito pong tinatawag po na leprosy, no? Ito po isang uri ng skin disease. Now, let's talk about the portrait of Naaman, which is yung the lovely and the ugly of portrait nito pong si General Naaman. Sa hindi nakakaalam, the name Naaman, okay, ulitin ko po ulit, Naaman comes from the Hebrew word naem, no? So, meaning be delightful, pleasant, and beautiful. Yan ang ibig po sabihin niyan. So, it has the idea of a gracious and a well-formed. Yan po ang ibig po sabihin niyan. Because of the significance of the names in the scriptures, this tell us something about this man, this tell us something about this general, that his name suggests that he had been undoubtedly handsome at least before leprosy. Okay, so pakibalik mo na sa akin yung camera direct, no? Okay, so yan po ang makikita po natin dun sa pangalan pa lang na binigay sa kanya, the name itself, Naaman, maganda po ang ibig po sabihin. In fact, sinasabi nga po rito, walang kaduda-duda na nung bago po na magkaroon ng leprosy o ketong sa atin po sa Tagalog po, no? Yung tinatawag na leprosy, ito pong si Naaman, champion na champion, poging-pogi po, magandang lalaki po, ito pong si Naaman. Yun po ang sinasabi po kasi makikita po natin na yung implication ng meaning ng pangalan niya, and then the name itself, no, nung pangalan po na yon na Naaman, binibigyan tayo ng idea na ibig sabihin gracious and delightful. Pero ang mabigat po sa pangalang Naaman po niya, although napakaganda, pogi siya, powerful siya, general siya, kilala siya, meron pong isang bagay na nakadikit po ron, at yun po ay walang iba na siya po ay parang contrasting with his appearance na kung siya'y pogi, guwapo, magandang lalaki,
Pero ang nangyari po, siya po ay merong ang tinatawag na karamdaman. So pagka naririnig dun sa Syria in Aram, yung pangalan po na Naaman, papasok una, of course, siyempre a commander, mahusay ito, general, yan ang papasok sa kanya. Pero ang hindi maiiwasan na maalala rin kay Naaman na siya po ay meron pong tinatawag na ketong, ayan. Leper po, ito pong si Naaman. So makikita po natin that how the Bible described in this story na pinakikita po rito na it provides a striking picture of a mankind. Parang dito po, na bagamat physically maayos, parang marami po sa atin ngayon. Maraming mga tao po, magaganda ang mga credentials, magaganda po yung tinatawag po na kanila po mga achievements po nila, pero spiritually, sila po ay meron pong tinatawag po na parang ketong po na yan sa harap ng ating Panginoon, sapagkat lahat ng tao po sa mundo pong ito, kahit sa bansa, kahit sino pa po, lahat po ng tao po ay naroroon sa ilalim po ng tinatawag po na kasalanan po. Yan. So dahil po dyan, makikita po natin, bagamat magaganda ang tinatawag po na katayuan po sa alta syudad na tinatawag, maganda sa mata ng lipunan, pero sa mata ng Diyos, ang maraming tao po ay makasalanan at yan po ang tingin ng ating Panginoon, wherein kaya po meron pong tinatawag po na gospel na magkakapagligtas o ibinibigay at ipinangangaral po ng marami po na mga mangangaral sa panahon po natin. Magmula noon hanggang sa panahon natin ngayon, ipinangangaral po ang gospel po na yan. So, ngayon, tignan po natin, let's talk about the prominence of Naaman. Ayan. The prominence of Naaman. Now, talking about the prominence of Naaman, I would like to share the 4 P's of Naaman's status. The 4 P's of Naaman's status. So, very quick, tignan po natin ito. Let's talk about first his position. Ayan. Ano po ang position niya? General of the Syrian or the Aramean army. Yan po ang unang-una po. So makikita po natin that he was captain of the army of the king of Aram or the king of Syria. This means na siya po ay isa pong, pag sinabing captain, general po yan. So second in command po yan. Magmula sa hari, susunod, siya na po ang may pinakamakapangyarihan. Ganyan po yan. Ibig sabihin, kapag kaganyan, he was in great authority. Lumalabas, ang pinagkaiba lang niya sa hari, yung hari po, may trono, siya po wala. Pero po, pwede rin po siya na makapagdesisyon pagdating doon sa bagay na. And in fact, hindi lang basta pwede makapagdesisyon, kaya niyang impluwensyahan ng desisyon niya yung magiging desisyon ng hari. Ganyang ka-powerful po. Ito pong pwesto po na ito ni General Naaman. And another thing, another piece po sa kanya, his popularity and prestige. Ayan, ano po ang popularity and prestige po niya? A great man and highly respected. So, this is noted in the words na binanggit po, a great man with his master and highly respected. 2 Kings chapter 5 verse 1. Anong sabi pong gano'n? Now, Naaman, captain of the army of the king of Aram, was a great man with his master and highly, take note of that, highly respected. Naku po, matindi po ito pong si General Naaman. Hindi siya basta ordinaryong tao po. Bakit po? Makikita po natin that he was a popular man sa buong Syria, sa buong Aram po na ito, sa buong bansa po nila na yon, kinikilala po si Naaman as bilang a popular man. He was well known as their national hero. Bakit ko po sinabing national hero? Kasi ang daming victory na naibigay po ni Naaman. Marami siyang tagumpay na naibigay sa bansa po nila na yun. And of course, proud sa kanya yung hari. And ikaw, kahit sino po, ano mararamdaman ng kahit sinong tao, maging proud sa iyo yung pinakamataas na tao na may makapangyarihan dun sa kalupaan po nila na yun. So makikita po natin na hindi basta-basta na tao po. Ito pong si Naaman po na to, talking about his prestige and popularity. Bukod ron, makikita rin po natin na sinasabi rin po sa kanya kung paano siya naging matagumpay because the Lord led him to many victories na sinasabi. So kaya siya naging matagumpay, although perhaps, I believe, maaring hindi ito personally alam ni Naaman na ang nagbigay sa kanya ng tagumpay walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay. Now, the fourth piece, kasi una, yung tinatawag po na position niya. Second is yung popularity and prestige. At yung pang-apat po, ito po, his problem. He was a leper. Yan. So, makikita po ninyo, he was
a leper. Mabigat po yung pagkakabanggit po na yan. After the Bible mention yung mga different achievements or different credentials or whatever na mga good side na binanggit po regarding kay General Naaman, but the Bible mention, but he was a leper. Yan. So makikita po natin yan. In fact, sa New American Standard Bible, in-italicize po yan, yung tinatawag, but he was a leper. Ito po ang sabing, now Naaman, captain of the army of the king of Aram, was great man with his master and highly respected because by him the Lord had given a victory to Aram. The man also, a valiant warrior, but he was a leper. Yan. So in the original Hebrew text, makikita po natin, no, yung term po na yun is leprous, which is ito, hinighlight po, ito pong tinatawag po na problema nito pong si Naaman po na ito. Ang leprosy during the Old Testament, even up to the New Testament, no? In fact, kahit nga po nung dumating nito pong early ng 20th century po na ito, it is a dreaded disease. Sa panahon po natin, itong way back mga 50 or 60 years ago, grabe po na kinatatakutan po niya. Pero makikita po natin, as the Bible mentioned, in spite of the achievements, in spite doon sa marami na mga natatanggap na mga popularity o pagkasikat, dito pong tinatawag na si Naaman, because victory after victory and after victory, nando doon ang gabay ng Panginoon po sa kanya. But he was a leper. So, it would be appropriate to say sa ating pong lahat, no? I would like to say this with you, that great men are not perfect, no? Kahit na ano pa ang nagiging achievement mo, kahit marami, kahit sabi mo na laksa-laksa, napakarami mong tinatanggap na magagandang bagay sa mundo po na ito, sa buhay na to. Ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganyan. Pero lahat po ay meron pong tinatawag na mga flaws, no? Meron po tayong tinatawag na imperfection, no? Regardless how strong someone, no, may appear sa mundo po na ito, sa alta syudad na ito o sa lipunan po na ito. Tandaan po ninyo, bilang humans po tayo, bilang tayo po ay tao, meron po tayong mga tinatawag na mga flaws, meron tayong mga problema, meron tayong mga kahinaan na tinatawag po niyan. And this is the good news sa ating pong lahat na naririto, sa inyo pong lahat na nanonood, sa inyo pong mga tahanan. Magandang balita po yung bagay na yan. Paano mo nasabing magandang balita yung bagay na yan, Pastor? Ito po, ang magandang balita po rito, just like in the case of General Naaman, na makikita po natin, marami siyang achievements, etc., blah, 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 but he was a leper. Ano ang ibig po sabihin? And remember, ang nagbigay sa kanya ng tinatawag po na victory ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. So kaya dapat pupurihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga victories, mga success, mga achievements po na yan. Pero ang isang bagay na sinasabi ko ng good news para po sa inyo, ito po, sa kagaya kay Naaman, ano po, sa kabila ng lahat-lahat ng yon, tandaan po ninyo, si Naaman po, leper. Meron po siyang ketong. Ano ang ibig po sabihin? God uses imperfect people. Ayan. God uses imperfect people. In other words, ikaw, ako, tayong lahat, hindi natin kinakailangan na maging perfect para magamit po tayo ng ating Panginoon. Yun ang good news doon sa parting yan. Kagaya ni Naaman, hindi naman siya perfect, but still, may leprosy nga siya, ketungin nga siya, pero ginamit siya ng ating Panginoon. And that is the good news na nais kong ipaalam at ipabatid po sa inyo pong lahat. Hindi mo kinakailangan na maging perfect para magamit ka ng ating Panginoon. Kahit ikaw ay imperfect, kahit may mga flaws ka, kahit may mga kahinaan ka, kahit may pagkukulang ka, kaya kang gamitin ng ating Panginoon at pwede kang gamitin ng ating Diyos na buhay. Ganyang katindi ang ating Panginoon. Baliwala yan. Kahinaan yan. Pag gusto kang gamitin ng Lord, gagamitin ka. Ang kailangan mo lang, kahit na ano ka, sino ka, maging willing ka, maging available ka. Yan ang inaantay at hinahanap sa atin ng ating Diyos na buhay. Kaya dapat willing and available po tayo pagdating sa paglilingkod
paglilingkod po natin sa ating Panginoon. So kahit may mga shortcomings tayo, kaya tayong gamitin ng ating Panginoon. In fact, kahit nga si Pablo, sinabi niya po yan, di po ba? Nung sabi niya gano'n, His strength is made perfect in our weaknesses. Yun po yun eh. Wala po. Kahit nga po si Abraham sa hindi nakakaalam, baka hindi pa po ninyo natutuklasan. Kung meron po nanonood po sa inyo at hangang-hanga tayo kay Abraham, tinitingala natin siya bilang ama ng pananampalataya. Baka hindi nyo alam, si Abraham po ay sinungaling. Nagsinungaling po yan. Ano ang ibig ko po sabihin? Doon sa parting niya. Si Abraham, kahit tinikilala natin ama ng pananampalataya, sa buhay niya ay nagsinungaling po siya. Hindi lang siya isang beses nagsinungaling, maraming beses po nakapagsinungaling si Abraham. Baka sabihin niya naman, pambira naman pastor, sinisiraan mo pa yata si Abraham. Ay hindi naman po natin sinisiraan. Sinasabi natin ang katotohanan na sa kabila nung tinatawag na kahinaan, po pwede tayong magamit ng Panginoon. Ang kinakailangan lang, willing and available ka at magagamit ka ng ating Diyos na buhay. But I am not saying na hindi rin naman natin na i-work out na mag-progress po tayo with our weaknesses. Of course, meron. Sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu, tayo po ay magiging matagumpay dun sa lahat-lahat ng bagay po na yan. So, going back with Naaman, makikita po natin, Naaman was a great and a mighty man of valor, no? A great warrior, but he was willing also to admit, no, that he had a problem. Yun ang maganda po dito po kay Naaman. Kasi kahit sabihin niya, willing siya. Doon sa willingness niya, inadmit niya rin na meron siyang tinatawag na problema. Kita ninyo, lumapit kagad siya doon sa hari nila. At sinabi niya, nung malaman na merong magiging dahilan para gumaling siya, para umiging katayuan niya, inadmit niya na meron siyang tinatawag na sakit o karamdaman o meron siyang problema. So, kaya doon sa parting yan, napakalaki at napakagandang bagay po, no? Kagaya ng ginawa po na ito ni Naaman, magandang halimbawa po ito because it takes a certain amount of, I would say, greatness in a man or a woman para tanggapin mo na meron kang problema. Marami po ang hindi makatanggap na meron silang problema. Maraming tao hindi nila matanggap na meron silang kahinaan. Yan ang siyang nakalulungkot. Pero si Naaman po, tinanggap niya na meron po siyang tinatawag na kabigatan, meron siyang problema, meron siyang dinadala, meron siyang kinakaharap ng mga oras po na yan. Isang maganda po na karakter po nito pong si Naaman. And there was something else about great about Naaman, no? Hindi lamang po yung marunong siyang umami ng kanyang problema, inaamin niya yung problema po na yun, but Naaman also learned the art of listening. Yan ang maganda pa po sa kanya. Grabe, no? General siya pero marunong siyang makinig doon sa mas mababa sa kanya. In fact, makikita po natin from this story in the book of 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14, dalawang beses pinakinggan niya po yung tao na mas mababa ang uri kaysa sa kanya. Ibig sabihin, una, yung slave. Kaya niya nalaman po na merong great prophet in Samaria, in Israel, because of this slave girl, the Israelite po. Isipin po ninyo, slave, pinaniwalaan niya. Nakinig siya. Marunong siya makinig. Alam niyo, kaya marami pong hindi po nagiging matagumpay sa buhay, hindi po marunong makinig. Kinakailangan po, matuto po tayong makinig dahil hindi ka magiging matagumpay sa buhay mo pag hindi ka natutong makinig. Totoo po yan. Kaya kinakailangan para tayo maging matagumpay sa buhay, matuto po tayong makinig gagaya ni Naaman. Nakinig siya dun sa slave at pagkatapos nakinig siya dun sa another na naman, nung mababang uri ng sundalo. Biro nyo, kasama niya lang sa entourage niya, tagabuhat lang niya yun eh. Pero nung dumating na sinabi niya na aayaw na siya, dito po siya nakinig. Hindi ba? Sabi ninyo, lahat ng bagay gagawin ninyo para gumaling lang. Marunong po makinig po si Naaman. Ito ang maganda po sa kanya. Now, let's talk about the sense of humor in Naaman's miraculous healing. Yan. The sense of humor in Naaman's miraculous healing. Okay. So, ano ibig po sabihin nito? Okay. Tignan po natin. Bago niya matanggap yung tinatawag na miracle, ayan, bago niya ma-experience yung miracle ng ating Panginoon, meron pong tinatawag na sense of humor dito po sa pangyayari po na ito. Bakit ko po sinabi? Dahil dito, bago niya matanggap ito pong tinatawag na miracle, ito pong healing po na ito, ay grabe po itong healing po na ito. Daig niya po ang nagpabikibelo, daig niya po ang nagpaderma pa po nito. Ang tindi ng ginawa ng Lord sa buhay po nitong si Naaman po na ito. Kaya dapat nating makita na kapag ang Lord ang kumilos, wala po tayong magiging problema. Pag tinugon tayo, sobra
para pa po sa expectation po natin na ibibigay ng ating Panginoon. So, ano po ang sinasabi ko po? Bago niya matanggap yung tinatawag po ng miracle, bago niya ma-receive po ito, tandaan po ninyo, bago niya matanggap itong himala po na ito, may ginawa po muna ito po nga great prophet po na ito in the Old Testament by the name of Prophet Elisha, na siyang itinuro po nung servant niya na merong great prophet in Israel, in Samaria, by the name of Elisha. So, ano ginawa? Bago pagalingin ng Lord. Take note kung meron sa gabi po na ito, nag-aasam ka nung tinatawag na healing. Kung meron sa gabi na ito, nag-aasam ka nung tinatawag na miracle. Alam ko meron po sa inyo, matagal mo nang inaantay yung miracle na ito. Pero ito ang inaantay din sa iyo ng Lord bago mo matanggap yung miracle po na ito. Bago mo matanggap yung himala na yan. Bago mo matanggap yung healing na yan. At ano ito? Kagaya ng ginawa ni Prophet Elisha. Ano po ito? First, Elisha exposes and blows Naaman's pride. Take note of that, Ulitin ko po ulit. Elisha exposes and blows Naaman's pride. Anong ibig ko sabihin? 2 Kings chapter 5, verse 9 and verse 10. So Naaman came with his horses and chariots to Elisha's house and stood outside the door. Elisha sent a messenger to Naaman. And this is the first blow na ginawa po ni Elisha para po sa kanya. Binanatang kagad. Alam ni Elisha, no, the prophet is very much aware that the one who is coming to him is the general of Aram, no? General of Syria. So kilala niya, alam niya. He knows about Naaman, he knows about the dilemma of General Naaman. He knows the prestige of Naaman. He knows the popularity of this person. Kaya ano ginawa niya? Hindi mo po pwede matanggap yung miracle, yung healing na yan na hindi mo na ma-expose at hindi niya bibirahin po yung tinatawag po na pride ni Naaman. So tignan po natin, the first blow, ito po, Elisha blew and exposes Naaman's pride by not meeting him personally but sends out a messenger. Yan yung first blow po. Of which personally, I believe, grabe po, no? Mabigat po ito. Isipin po ninyo, general siya. Ine-expect niya, siyempre po, si Elisha po, alam po, no? Kaya niya po ginawa yan na hindi hinarap, basta pinapunta niya, pero nung pinapunta niya, hindi niya hinarap. Yun ang mabigat po ron. Pinapunta siya, pero hindi siya hinarap. Di po ba, big blow yan, sa marami po, papupuntahin ka, pagkatapos hindi ka haharapin. Ang tindi po ng saltik po niya, na tama po doon sa tinatawag na pride kapag kaganyan. Pinapunta ka, pagkatapos hindi ka haharapin, which I believe, personally, the instruction came from the Lord, kaya po ito ang ginawa po nito pong si Prophet Elisha. And this is the first blow to Naaman's pride. Makikita po natin, kita nyo gano'ng ka-grandeur yung tinatawag na pagpunta po ni Naaman. Pagpunta niya po ron, kasama niya ang daming entourage, may dala pa siya ng mga regalo, meron siyang dalang 750 pounds of silver, meron siyang dalang 6,000 pieces of, or 6,000 pieces or 6,000 shekels, no? As the Bible mentioned, of silver, or gold, no? Yun po, no? 750 pounds of silver, 6,000 shekels or 6,000 pieces of gold, tapos meron pa siyang 10 changes of clothes. Ibig sabihin, yung mga damit po na yun, kung sa ating kapanahonan, hindi po ordinaryong damit po yan. Yes, hindi po basta-basta. Yung mga damit po na yun, parang kumbaga po, parang regalo, parang yan, yung mga Armani na ipamimigay. Biro nyo, bigyan ka ba naman ng Armani na damit? Hindi basta-basta po yan. So, yan po yung mga dala-dala po niya, ng mga klase po ng damit po na yun, na ipamimigay po niya. So, makikita po natin how flashy the caravan of General Naaman during that time. At pagkatapos, eto na, pagdating niya doon sa bahay, nasa labas lang siya. Una, hindi na siya nilabas. Pangalawa, hindi nga siya pinapasok. So, ibig sabihin, talagang hanggang doon lang po siya. So, parang lumalabas, parang piling tuloy ni Naaman, nabastos ako nito, pambira, papuntahin ako nito, pagkatapos, hindi ako haharapin. Padadala pa sa akin, messenger. Bakit messenger ba ako? Bakit hindi siya humarap? So, parang ganun po ang nangyari po doon sa bagay po na yan. So, ang pakiramdam tuloy ni Naaman, na-deprive siya nung tinatawag na personal reception and we may say appropriate religious ritual na po pwede pong ibigay nito pong si Elisha. And then by traveling to Elisha's house,
Siyempre, iniisip niya, nasa isip niya, pagagalingin siya. Pero ang nangyari, hindi nga siya hinarap. Hindi po siya kinausap, hindi po siya tinagpo. Hindi sila nagka-eyeball to eyeball. Nito pong si General Naaman at saka ito pong si Prophet Elisha po na to. So, it may sound disrespectful, it may sound discourteous, but actually, it isn't. Bakit po? As I have mentioned earlier, it could be the instruction of the living God to the prophet Elisha. And the second blow to his pride, ito po, the messenger tells Naaman to go and dip 7 times in the Jordan River and he will be healed. This is the second blow to Naaman's pride, no? Biro ninyo, again, tignan po ninyo, the instruction itself hit Naaman's pride. Grabe po. Bakit ko po sinabi? 2 Kings chapter 5 verse 10, ito po ang sabi pong gano'n. Elisha met a messenger to Naaman who said, go and wash in the Jordan River 7 times, then your skin will be healed and you will be pure and clean. Yan ang sabi pong gano'n ng Bible in verse 10. So makikita natin how Naaman's pride received another hit, no? He becomes angry, no? Talagang naging yung rage, no? Dito po kay General Naaman po na ito during that time. But the question is, bakit siya nagalit, no? What made Naaman mad and angry? Yun ang tanong po niyan. Kasi po, kaya po nagalit po si Naaman, the very first reason, because number 1, he had preconceived ideas of how he would receive his blessings. Ayan. So, meron siyang tinatawag na sarili po niyang tinatawag na kaisipan, sarili niyang paniniwala, sarili nga naglalaro sa isip niya kung paano niya matatanggap ito pong blessing na miracle, itong blessing po na healing, ito pong tinatawag na power po ng Lord po na ito. Ang isip niya, yung propeta lalabas. At pagkatapos, pag lumabas yung propeta, paglabas, haharapin siya at pagkatapos ilelehan siya. Yung kagad ang expectation niya. Paglabas ni Prophet Elisha, okay, you are General Naaman. Okay, I will declare that you will be healed. Yun ang in-expect niya. Itataas yung kamay, ilelehan siya. So, pagkalehan sa kanya, yun ang iniisip niya na magkakaroon ng tinatawag na healing, magkakaroon ng miracle nung mga oras po na ito. At matatanggap niya yung tinatawag po na blessing of healing and miracle. And another thing, kaya nagalit po siya, it didn't turn out as what he was expecting. Okay, ganun na rin nga yan kasi meron siya ibang isip. So, ang nangyari, hindi nangyari yung kanyang iniisip. So, ano nangyari po? Ibig sabihin, yung expectation niya, na-prostrate po siya doon sa bagay po na yon. You know, sometimes, things happen, no? Or turn out the way we expect, no? When things don't happen, the things na inaasahan po natin, definitely, siyempre po, naiinis po tayo, naiirita po tayo. Kadalasan, nangyayari, ang ginagawa ng Lord, sometimes sa buhay po natin, nire-reverse ng Lord yung tinatawag na expectation natin. As I have mentioned many times, no, in many of my preaching sermons, in our services, that great expectations or great disappointment comes from great expectations. Totoo po yan. So, kaya tayo nasasaktan ng gusto, kaya tayo masyadong napoprostrate. Alam ko, meron sa inyong napoprostrate na marami. Mabigat ang frustration na dinadaanan po ninyo. Kaya ka naprostrate because of your great expectation. Kaya po ang tao po dumaranas ng matinding tinatawag na frustration, matinding disappointment. It is because of your great expectation. For you to understand this, the amount of your expectation is also the same amount of your frustrations and disappointments. Yes. Kung gaano katindi expectation mo, ganun din kataas ang magiging frustration mo. Kung gaano rin katindi po yung tinatawag na iyong expectation, ganun din katindi yung tinatawag na magiging disappointment mo. So, to make things balance, kung ayaw mo nang makaranas ng tinatawag na great disappointment, kinakailangan po, we have to minimize our expectations with everyone. Sa kapwa po natin, kaya ganyan na nangyayari. Minsan, kahit sa loob ng bahay, kaya po nangyayari yung magulang, masyadong mataas ang expectation sa anak, or vice versa, yung anak, mataas naman ang expectation po sa magulang. Ganun po ang nangyayari. So, because of that great expectation, great disappointment comes, no? So, kaya makikita po natin, just like si Naaman po na ito, no? In many times, nakakatulad tayo ni Naaman.
Ilan sa inyo, ilan sa atin, ang mga nanonood sa mga oras po na ito, ang katulad po ni Naaman, meron tayong ine-expect na blessing, pero ang gusto natin, yung blessing po na yun, meron tayong sariling pamamaraan. Meron nga ako naalala, nagpe-pray siya ng blessing, at alam nyo, sa tindi ng prayer niya doon sa blessing, pray siya ng pray doon sa blessing, at bukod doon sa pagpe-pray niya, sinasabi niya, may faith ako, by faith makukuha ko to. Kaya lang ang mabigat, eto, habang pinapag-pray niya, iniisip niya, alam ko Lord, dito mo padadaanin itong blessing na to. Alam ko, Lord, siya po yung gagamitin mo dito sa blessing. Ay ba, hindi po ganun ang nangyayari. Mabigat kapag ganun. Pray ka ng pray, pero meron kang pamamaraan na inaasam. Pero magugulat ka, yung ini-imagine mo, iniisip mo na ganun mangyayari, hindi pa rin pala mangyayari. Ang bigat po nung ganun, di po ba? So, makikita po natin na marami pong ganyan. Meron tayong expectation na ganun ang mangyayari po, no? Gusto natin, Lord, gusto ko ganito mangyari. At gusto ko yung blessing, ganito, ganyan. Minsan nangungundisyon pa tayo sa Panginoon, tayo pa ang gumagawa ng tinatawag na terms and conditions po natin para sa harap ng Panginoon. Hindi po dapat ganyan. Hayaan natin ng Lord, nag-pray ka, nanalangin ka, bahala na ang Lord kung paano niya gagawin po yun. Minsan may pamamaraan tayo na gusto natin mangyari. Gusto natin, alam na natin, parang kumbaga kinukondisyon pa natin si Lord na, Lord, ito yung pinapag-pray ko, Lord, ito yung pinapanalangin ko. Pero Lord, alam ko, ito gagamitin mo, itong tao na to, sa kanya mo padadaanin, itong blessing na to. Hindi po ganun po ang ating Panginoon. So, kaya ang nangyayari po, so, bakit siya nagalit? Naaman was offended when God didn't work the way he expected. Yan. So, siyempre, hindi po ganun ang nangyari. Hindi yun ang ginawa ng Lord, na-offend po siya. So, maraming ganyan offended sa ating Panginoon. Nakakalungkot kasi marami kayong inaasahan sa buhay po natin na to. Tandaan po ninyo, huwag kayong umasa. Hindi lahat ng ini-expect po natin, hindi lahat ng pinapanalangin natin as is na mangyayari po yan. Tandaan po ninyo, hindi lahat na ipapag-pray natin, ganun-ganun ang mangyayari at magaganap. Tandaan po ninyo, hindi po ganun ang mangyayari. Kaya matuto po tayo, bigay natin sa Panginoon. And then let's talk about the third blow, no? The third blow of to Naaman's pride, no? The third blow is this, no? Go and wash in the Jordan River. Yan ang sabi pong gano'n. 2 Kings chapter 5 verse 10 and 12. Elisha sent a messenger to Naaman who said, go and wash in the Jordan River 7 times, and then your skin will be healed, and you will be pure and clean. Verse 12, Abana and Parpar, the rivers of Damascus are better than all the waters in Israel. Why can't I wash in those rivers and in Damascus and become clean? He was very angry and turned to leave. Yun ang siyang mabigat po ron. In short, natisod po. Ito po nga si Naaman dito po kay Prophet Elisha. So bakit po ginawa? Kita nyo, binanggit niya po ron in verse 12, yung Abana and Parpar, no? Bakit? Kasi during that time, ang Jordan River na pinaglulubluban po sa kanya, maburak po ito nung mga panahon po na ito. Biro nyo, palubugin nga Biro, ang sakit niya po ay ketong. Hindi ko na nga po inelaborate pa po. Ito pong pag-aaral po natin. Ang ketong po, ay pagkakaroon po yan ng tinatawag na bakterya doon sa balat po na yan. Kaya po nagkakaroon po ng ganun. May bakterya po na kumakain po doon sa laman. At yung bakterya po na yon, of course, galing po yun sa marumi. Definitely, alam ni General Naaman, marumi po yung tinatawag na Jordan River. Pagkatapos gusto ni Prophet Elisha, doon siya lumubog. Kaya sabi niya, nabanggit niya Abana, yung Parpar, because those rivers in Damascus are the best rivers during that time. Ibig sabihin, malinis na malinis yun. Purong-puro yung tubig ron. Pagkatapos, siya po ay palulublubin dito po sa tinatawag na Jordan River, na yung Jordan River po muddy po and dirty during that time. So kaya po, ito na naman, para po kay Naaman po na naman, para sa kanya, napakarumi po nito. Para po sa kanya, bakit ganon ika? Hindi uubra na ganon na mangyari. Hindi ubra. So makikita nyo, iba yung reasoning ng tao at iba po yung reasoning ng Panginoon. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Kahit sabi mong marumi yung kung doon siya gagaling. So kaya offended po, masyado po. Ito pong si Naaman or si General Naaman po. And then the fourth blow and the last blow, I would say, ito po ang mabigat po. Go and wash in the Jordan River 7 times. Yung 7 times, no, gusto ko pong linawin po itong 7 times na ito. 2 Kings chapter 5 verse 9, Elisha sent messenger to Naaman who said, go and wash
in the Jordan River 7 times, then your skin will be healed and you will be pure and clean. This is the final blow to Naaman's pride. Bakit ko po sinabi? Kasi isipin po ninyo, inutusan siya, lumublob na doon sa maruming tubig, yun na, marumi ng tubig, pinalulublob na siya, labag na sa kalooban niya po yun, kasi nga, may ketong siya, bakterya po ang pinagmulan ng tinatawag na kanyang karamdaman po, palulublubin na po siya doon sa tinatawag po na burak, marumi na tubig po ng Jordan River during that time, at pagkatapos, eto pa, 7 times. Yun ang mabigat. You know, when you say 7 times, ang ibig po sabihin po niyan, paulit-ulit, nalulubog po siya. So, kaya doon sa party pong yun, para po dito kay General Naaman, para magawa niya, lumubog siya ng 7 beses, abay, meron po siyang kinakailangang gawin. Bakit po? Kasi, para makalibog siya ng 7 beses, remember, General Naaman, general siya. Ibig sabihin ng general, pag yan pumunta sa kahit na, especially, lalabas po yan ng sarili nilang bansa, ang gagawin po niyan, naka-full armor yan. Full armor gear. So, ano ang ibig po sabihin po? Naka-full armor gear po siya. So, habang naka-full armor gear po ito pong si General Naaman, hindi mo marirecognize na siya po ay leprous. Hindi mo marirecognize na siya po ay may ketong. Maaring alam ng marami sa Aram, sa Syria, sa Aramean country po na to, na siya po ay merong ketong, pero hindi mo marirecognize yun until natanggalin niya yung tinatawag na armor. So, para po sa kanya, to dip in the Jordan River 7 times is an insulting act para po sa kanya. It is an insulting instruction, no, na binigay po sa kanya. You know why? Why did I say it is insulting for Naaman? Bakit ko sinabi po na ito po ay insulting for General Naaman? Una, okay, for Naaman, it is humiliating to humble himself in front of his men by removing his armor. Abay, sandali. Di po ba? Isipin po ninyo, general ako, general ako, captain of the Syrian army at victorious, popular. Pagkatapos, huhubarin niya ngayon sa harap ng kanyang tinatawag na mga tao, ito pong kanyang armor. And you know, kapag hinubad niya yun, it is very humiliating. Bakit ko po sinabing very humiliating? Unang-una nga, general siya. Hindi niya pwedeng hubarin yun sa harap ng mga ordinaryo niya na tinatawag po na mga soldiers niya. Hindi niya pwedeng gawin po yun. General siya. Yun ang pride po niya doon sa party po yun. Hindi niya basta-basta pwedeng gawin po yun. And then another thing, kaya po siya na insulto by removing his armor. Ito na ibig po sabihin nun. It will reveal or expose his leprosy to everyone. Yun ang siyang mabigat po dyan. Ibig sabihin, siyempre alangan naman lumubog siya ron nang suot-suot niya yung armor. Full gear armor siya, naka-full battle gear siya bilang general. Ang bibigat niya, hindi siya po pwedeng lumubog ng ganun-ganun po. So, kinakailangan niyang tanggalin yung armor niya. Pag tinanggal niya yung armor niya, ibig sabihin mahuhubad siya. Pag nahubad siya, ma-expose sa lahat ng mga tao na entourage niya. Hindi po lumalakad po yan ng 100, 10 ang kasama pong tao. Pag lumakad ang isang general, kinakailangan ready yan. Kung sa halimbawa na magkaroon man ng tinatawag na gera o mapalaban sila, hindi magsasama yan ng kokonti po na entourage po niya. So, ibig sabihin, yung lahat ng entourage na kasama niya na pumunta sa bahay ni Prophet Elisha, of course, pag hinubad niya yun, pupunta siya sa Jordan River. If he will follow the instruction of Prophet Elisha to dip 7 times in the Jordan River, abay, may expose po siya. Kita nung lahat, makikita ng lahat yung ketong niya. Hindi lang makikita. Siyempre, alam natin, pag sinabing ketong, medyo maamoy po, masangsang ang amoy po ng ketong. So, yun po, ma-expose po siya. Kaya, very insulting po yan for General Naaman. And for General Naaman, Elisha's prescription was degrading, humiliating, unpleasant, no? Sa lahat-lahat ng gusto po nito pong sinatawag na si General Naaman po na ito. So ngayon, kaya doon sa bagay po na yan, makikita po natin, let's talk about ngayon doon sa pangyayari po na ito, bakit ginawa po ito po ni Prophet Elisha kay General Naaman. So let's talk about Elisha tests Naaman's determination, go and wash in the Jordan River 7 times. Elisha tests Naaman's determination. Paano niya matetest yan? Go and wash in the Jordan River 7 times. Yun lang eh.
Gusto natin ng tinatawag na healing. Gusto natin ng miracle. Gusto mo General Naaman na gumaling. Pumunta ka doon sa Jordan River. Yung pagpunta sa Jordan River, that would be an effort na. Pangalawa, to dip in the Jordan River itself, which is muddy and dirty water during that time, it is also a test of determination na. Biro mo, lumubog ka doon sa tinatawag po na, na marumi, mabaho na tinatawag po na yun, na ilog during that time. Hindi basta-basta po yun, mga kapatid kaibigan. Another thing, yung 7 beses na paulit-ulit, lumubog po siya. Ang sabi ng 2 Kings, chapter 5, verse 10, let's go back and read this. Elisha sent a messenger to Naaman who said, go and wash in the Jordan River 7 times. Go and wash in the Jordan River 7 times. Now, why 7 times? No, let me tell you this. Bakit 7 times? Hindi na pwede namang 1 beses lang, pwedeng 2 beses, pwede nga 3 na lang eh. Confirmatory, 3 beses siya lumubog. But why the Lord instructed 7 times to dip in the Jordan River? Because 7 times, ito bang ibig po sabihin ng 7? 7 means completion and total obedience. Yan ang ibig po sabihin. Ulitin ko po ulit 7 means completion and total obedience. What do I mean by saying this? No? Anything less would not be a partial obedience, but it would be disobedience. Yun ang ibig po sabihin po nun. So, ibig po sabihin, kung pag hindi po siya partial obedience sa tinatawag, anything which is called partial obedience is also disobedience. Yan ang katotohanan po dun sa bagay po niya. Meaning, anything that is less 7 would be disobedience. And hindi siya makukwalify dun sa tinatawag po na blessing ng miracle or healing po niya. Now, some of you may wondering, no? Bakit marami po sa inyo, marami po sa atin, hindi mo natatanggap yung blessing. Hindi mo natatanggap yung pinapag-pray mo. Hindi mo natatanggap yung inaasahan mo sa Panginoon. Hindi mo natatanggap yung miracle, yung healing, yung provision, the miraculous provision of our God. Hindi mo natatanggap. Bakit hindi mo natatanggap yung dinidesire mo na? Sinasabi mo, masidhi ang desire mo. Matindi ang paghahangad mo sa pananalangin na makuha mo yung blessing na yan na ipinapanalangin mo. But it doesn't work out. It won't work out, no? Pa rin. Bakit po? Because when God says, na sinabi niya po, kagaya rito kay General Naaman, sinabi niya, 7, dapat 7 po talaga. Yun ang kinakailangan. Pag sinabi ng Lord 7, 7 talaga siya. Ibig sabihin, hindi siya 1, hindi siya 2, hindi siya 3, hindi siya 4, hindi siya 5, hindi siya 6, 7 siya talaga. Yun ang sinasabi po sa atin. So, 6 won't do. Walang mangyayari kapag 6. Ang instruction, 7 eh. So, many times, kagaya po ng binabanggit ko, natutulad tayo dyan kay General Naaman po, no? Willing tayong obey, no? Mag-obey sa ating Panginoon. Willing tayong sumunod. Yung pagsunod natin sa Panginoon, hanggat ito, okay sa atin. Maraming ganyan, willing na sumunod sa ating Panginoon, as long as halimbawa, sige, susunod ako sa Lord, pero halimbawa, basta, susunod ako sa Lord, basta wag lang akong magiging mukhang weird. Yan, ayaw nila po nang nagiging mukha silang weird. Ayaw nila nung parang, susunod ako sa Lord, pero wag lang akong parang malalagay sa parang alanganin. Yun, susunod sila sa Lord. Yung sila po yung nangungundi, susunod ako sa Lord, basta okay sa akin, walang problema doon sa tinatawag na schedule ko sa trabaho. Magsaserve ako sa Lord. Yun ang sila. Susunod ako sa Lord pero wag lang ako mapupuyat. Wag lang ako mapapagod. Puro ganun po. Hindi po uubra. Marami po sa ating gusto sumunod sa ating Panginoon. Sinasabi natin gusto natin mag-serve sa ating Panginoon. But as long as it is comfortable, willing ka sumunod sa ating Panginoon. I want to remind you, sa ating pong lahat na naririto, kung ganyan rin lang ang pamamaraan ng paglilingkod mo sa Panginoon at gusto mo lang kung kailan ka komportable, ako na magsasabi po sa inyo, diretsahan po tayo. Wag po kayo magagalit, Diretsahan po. Nanonood po tayo pagka Sunday. Gusto natin maging rapture ready saints tayo. Pero never na magiging rapture ready saints ka kapag ganyan, nagsiserve ka lang sa Lord in times of comfort. Definitely, you are not qualified. You are not very much qualified para maging rapture ready saints ka. Yan ang katotohanan. Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo. Kung kayo nagsisilbi lang, nagsiserve lang kayo sa Lord dahil with your own terms, gusto mo lang dahil may kagustuhan ka. Yung ayaw na napapagod, ayaw na hihirapan, ayaw ng ganito, ng ganyan. Huwag ka na mag-serve sa Lord kasi parehas rin yan. Parang 6 na paglubog lang yan. Parang 2 paglubog, parang 3 paglubog. Kulang pa rin po. So, kung gusto natin matanggap natin yung blessing na yan sa ating Panginoon, you have to serve God regardless kung ano, what it will cost you.
Tandaan ninyo, pag nag-serve tayo sa Lord, diretsahan po. Diretsahin ko na rin po kayo, kayong lahat. Kung meron po rito na nanonood at naglilingkod ka sa ating Panginoon, whatever church na kinabibilangan po ninyo, tandaan nyo, pag naglingkod tayo sa Lord, pag nag-serve tayo sa Lord, todo-todo na, itaya mo na. Tandaan po niyo, it will cost us our obedience. Totoo po yun. It will cost us our obedience. It will cost your pride. Kasama po yan. Kinakailangan idapa mo yung pride mo. Kaya hindi po pwede magsaserve ka sa Lord pagkatapos, matatawag na naroroon yung pride mo. It will cost your plans, no? And preconceived ideas. Minsan may mga plano ka na madidisrupt sa buhay mo. Willing ka ba na ganyan? Yung iba nagsaserve sa Lord, pero ang kinakailangan yung plano nila ang masusunod. Ay, hindi po ganyan sa ating Panginoon. Uulitin ko po uli. Hindi ganyan ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sometimes, pagka nasisira, disrupted yung plano mo, wait, okay lang, nasa Lord ka. Lord, bahala ka, no? And sometimes it will cause your feelings and emotions. Iyan ang siya mabigat po dyan. Alam niyo, kaya marami po ang heartaches na tinatawag. It is because ayaw po sumunod sa ating Panginoon. Yan ang kadahilanan po. Tandaan po ninyo, with every dip of Naaman in the muddy Jordan River, his heart was stripped off with pride. Yan ang siyang matindi po dyan. So ngayon, eto, medyo maghahabol tayo ng konti. Bigyan nyo ako ng overtime ng ilang minuto po. Pero napakahalaga po kasi nitong pag-aaral po natin na to. Ang dami po natin makukuha. Now, let's talk about the praiseworthy character of Naaman. The praiseworthy character of General Naaman. Now, I want you to understand ang isang magandang kapuri-puri na katauhan. Nito po si General Naaman. Number one, Naaman was a strong finisher. Yes, grabe. He was a strong finisher. Grabe po ito pong si General Naaman po na to. One thing I admire about the General Naaman, he was a finisher. He was a strong finisher, no? Bakit po? He understood the meaning of commitment. He understood the meaning of the word perseverance, no? Once na ito pumasok kay Naaman po sa isip niya, alam niya, it was a total commitment, no? So kaya doon sa parting yan, makikita po natin, this is the character that we need in the church. Kailangan po natin. This is the character we need in the church. This is the character we need in the body of Christ. A strong finisher. Ito ang kinakailangan po natin. Kinakailangan that every members of the church, every members of the body of Christ, listen to this, you are committed to the work of Christ. You are committed to the work of the kingdom of God. Hindi yung kinakailangan na mag-i-stay ka lang, nadyan ka lang sa church para lang makatanggap ng blessing, para makatanggap ng pagpapala. Maraming ganyan, matapat sa Lord pagka po ikay bine-bless, matapat sa Panginoon pagka puro pagpapala ang tinatanggap. Ganyan po. Pero tandaan po ninyo, hindi ganyan ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang kinakailangan, ang gusto ng Lord, kinakailangan strong finisher po tayo. Kinakailangan tapusin natin kung anong naumpisahan po natin. No matter what the cost, no matter how long it takes. Ayan, huwag kang maiinip, kapatid kaibigan. Hindi mo kinakailangan mainip. Kahit gaano kahaba ang ipag-antay mo, kahit gaano kahaba ang inaantay mo, basta't ang Lord ang nagsabi sa iyo na mag-antay, mag-antay ka. Kinakailangan antayin mo. No matter what the people might say to you, kahit ano sabihin ng tao sa iyo, kahit magmukha ka na, diretso po, na hindi ka aya-aya. Yung sa salita nga po, allow me to use this, na parang magmukha ka na pong stupido. Dahil po doon sa ginagawa mo po na, diretso lang. Bakit? Alam mo that you're here to win for it. Yun ang naririyan sa puso mo, sa isip mo. At yan ang kailangan po natin, katulad ni Naaman po na yan. Yan ang kapuri-puri po sa kanya. Strong finisher. Kita nyo, hindi po siya nagpagapi. Maaring nung una nagkaroon siya ng struggle. Totoo yun, nag-struggle siya. Umayaw na siya. Sumama na loob niya. Naggalit na siya. So, aatras na siya. Pero na-remind siya. Yun ang tunay po na talagang mga strong finisher. Nagkakaroon ng tinatawag na realization. And Naaman, second thing, Naaman knows what it takes to win a battle. And what is that? Perseverance. Praise the name of Jesus. Perseverance. Yan ang siyang kinakailangan po natin. You know why it is important na magkaroon po tayo ng perseverance? In Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Tatlong translation po itong babasahin ko po sa inyo. Sa CEB translation or Contemporary English Version. Ito po ang sabi. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Something completed is better than something just begun. Patience is better than too much
pride. Praise the name of Jesus. Yan po ang sinasabi po. And then another translation, in ERB translation, it is better to finish something. It is better to finish something than to start it. Mas mainam nga naman yung tinatapos kaysa naman puro umpisa. Umpisa ng umpisa. Maraming ganyan. Puro umpisa lang ng umpisa. Okay. It is better to be gentle and patient than to be proud and impatient. And in NLT translation, ito pong sabi, finishing is better than starting. Yes, praise God. Yan ang sabi. Patience is better than pride. Yan po ang sinasabi po sa atin. So sa atin pong lahat na naririto, kinakailangan may tapusin tayo. Kinakailangan kung ano yung sinimula natin, matapos po natin. Nanampalataya na tayo sa Panginoon. Kinakailangan tapusin na natin to. Nanampalataya tayo at nag-aantay sa pagbabalik ng Lord. Kinakailangan tapusin mo na ito. Nanampalataya na tayo. Kahit na anong hirap na dinaranas natin, kahit walang-wala ka pa, kinakailangan tapusin mo yan. Kahit nasasaktan ka pa sa anumang dinaranas mo sa buhay mo, kinakailangan magdire-diretso ka, tapusin natin yan. Nanampalataya ka na. Huwag mo nang bibitawan ng Panginoon. Huwag mo nang iiwan ng ating Panginoon. Hindi sapat na dahilan na ikay sumama ang loob. Gamitin natin yung term na ginagamit ng mga Kristiyano, yung sinasabing tisod po na yan. Hindi ibig sabihin na tisod ka, iiwanan mo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na tisod ka, ay iiwanan mo ang pagsaserve mo sa ating Panginoon. Ulitin ko, sinabi ko na po yan nung nakaraang linggo, kailangan maging loyal kayo sa Word of God, sa salita ng ating Panginoon. Huwag kayong titingin sa tao. Tumingin kayo doon sa ating Panginoon. Sa Diyos kayo tumingin. Sa salita ng Diyos tayo umasa. Bakit po? Yan ang kinakailangan po nating asahan at kinakailangan para matapos po natin ang takbuhan po na ito, sa buhay po na ito. You know, one thing I want you to understand and to realize that perseverance gets the prize. Perseverance gets the prize. Praise the name of Jesus. Bakit po? Kasi hindi naman sinabi ng Diyos na madali ang lahat ng bagay. God never said, tandaan po ninyo, I want to share this with you, these truths. God never said that everything would be always easy. Hindi sinabi ng Lord yan that God said that hindi sinabi ng Lord na walang ulan. Hindi rin sinabi ng Lord na you wouldn't have to fight hell sometimes. Hindi sinabi ng Lord po yan. Ano pa? God never said that you wouldn't understand it all. Hindi sinabi ng Panginoon yan. God never said that you wouldn't be criticized or persecuted. Hindi sinabi ng Lord na hindi ka mape-persecute. Hindi sinabi ng Lord na mauunawaan mo lahat yan. And God never said that there wouldn't be delays. Hindi rin sinabi ng Lord na walang delay dito sa atin po nga inaantay po na to sa inaasahan natin, whether it be miracle, whether it be healing, whether it be an answer to our prayer, whether with our expectation from God, from the power, from the workings of God. God never said that there wouldn't be delays. But I want you to understand this, that perseverance always wins. Yes, praise the name of Jesus. Perseverance always wins. When God says to in-instruct niya, go and dip 7 times into the Jordan River, ang instruction is 7. Hindi niya sinabing 1, hindi niya sinabing 2, hindi niya sinabing 3, hindi niya sinabing 4, hindi niya sinabing 5. The instruction is very clear. The instruction is crystal clear. Go deep into the Jordan River 7 times. Yan ang sabi po ng ating Panginoon. So, ibig po sabihin, ulitin ko po, 7 is the completion number. No? It is the number of maturity, is the number of harvest. Yan po yan. And 7 is man's obedience to God's, no? Yan po ang siyang ginagawa po niyan sa ating pong lahat. So as I close our subject for tonight sa ating pong lahat, let me remind you, no, if ever si Naaman po, huminto po siya sa pangalawa, he will not receive the miracle. Kung huminto siya sa pangatlo, he will not receive the miracle. Huminto siya sa pang-4, pang-5, pang-6. Kung hindi niya narating yung 7 na paglubog sa tubig po na ng Jordan River, hindi niya po matatanggap yung tinatawag na miracle po na yon sa ating Panginoon. Bakit po? Kita nyo, kahit nga si Mary, ang sabi, 7, si instruction kay Jesus Christ, nawalan po nung tinatawag po na wine in John chapter 2. Ano sabi ni Mary? Just do whatever He says unto you. Ano ibig sabihin? Just do it. As instructed ng Panginoon, just do it. Yan ang sabi pong ganon. So sa ating pong lahat na naririto, kinakailangan, just do it, just do it, just do it, just do it. Hindi sinabi ng Lord na mag-pray ka lang, no? Puro pray lang. Hindi lang puro sinabi ng Lord na na pag-isipan mo lang, mag-isip ka lang na mag-isip. Ang sabi,
Just do it. Hindi sinabing, pag-usapan mo lang ng pag-usapan, magkwento ka na magkwento, o kumanta ka lang ba? Ang sabi ng Lord, just do it. 7 times ang in-instruct po ng ating Panginoon dito po kay General Naaman. And then, I want you to remember this, no? Na ang power ng Lord, ang supernatural power and miracle working power ng Lord, makikita lang po natin yan. Kagaya po nung ginawa po niya. Remember, no? Natatandaan niyo po, remember how Christ resurrected his friend Lazarus in John chapter 11, how he gave orders to the Jews in his time. John chapter 11 verse 39. This would be we're almost done. We're almost finished, no? Tignan po ninyo. John 11 verse 39 to 43 and 43. And Jesus said, "Take away the stone. Take away the stone." He cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." Ano ang ibig po sabihin? Okay, going back, no? Bakit po sinabi po ng Panginoon po itong bagay po na to? At tandaan po ninyo, ano ang ginawa ng Lord? Paano niya inutusan ng mga Hudyo ng panahon niya po, nung binuhay niya si Lazarus? Ang sabi po niya, ito po, first, take away the stone in verse 39. So when you say take away the stone, this is the human ability of obedience. Yun yung magagawa ng tao para sumunod siya sa ating Panginoon, para sumunod siya sa merong part. That is the human part, the human side, the human effort na gagawin. Kinakailangan, take away the stone. Pero nung sinabi niya na, Lazarus, come forth! Yun, ganun ang pagkakasigaw ng ating Panginoon. Lazarus, come forth! Ano na nangyari po? When God says, or when Jesus said, Lazarus, come forth, that is the supernatural ability of God. Praise the name of Jesus. So sa bagay po na yan, sa ating pinililinaw ng ating Panginoon, tandaan po na yun, there is a powerful word from the Word of God sa ating pong lahat na naririto na nanonood sa oras na ito from every situation or for every situation in our life sa pamamagitan po ng pagsunod po natin. And remember, no, as I have mentioned, inauthenticate ng ating Panginoon ito pong miracle, healing po na ito ni General Naaman when he mentioned this in the New Testament in Luke chapter 4 verse 27. Ito ang pagkakasabing gano'n ng ating Panginoon. And many lepers were in Israel at the time of Elisha, the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. Ano ibig po sabihin? Ito'y pinagpapatunay na ng ating Panginoon. Makinig kayo, Israel. Ang dami nga may ketong sa inyo nung panahon ni Propeta Eliseo, nung Propeta Elisha, pero wala ni isa sa inyo na gumaling. Ni isa sa inyo, maliban kay kanino po? Kay Naaman na Syrian, no? General, nung panahon po na yon. So, sinasabi ng Panginoon sa kanila, wala kayong natanggap kasi ayaw nyo ilabas yung paniniwala at pananampalataya po nyo. So, sa ating pong lahat na naririto, naway pinagpala po tayo ng ating Diyos na buhay at sa gabi pong ito, natutunan po natin yung mga mararaming bagay po na yan para po sa salita ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Ayan, kaya palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. So, sa inyo pong mga tahanan, samahan po ninyo ako sa pananalangin sa mga oras po na ito. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa oras po na ito, nagpapasalamat kami sa mabubuting bagay na ibinigay mo po sa amin at patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. Hinihiling at dinadalangin po namin pagpalain mo ang bawat isa po sa inyo po mga anak. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at loobin po ninyo na anuman, Lord, ang dapat na mawala sa amin, Lord. Especially, we pray for our pride, Panginoon, na ibaba mo po ito, pawiin mo po, tulungan mo kami na mapagtagumpayan po namin itong pride po na to sa amin po mga buhay upang matamasa namin, Lord, ang miracle, ang healing, Lord, ang provision, Lord, at ang power po ninyo sa amin po mga buhay. Ibaba mo ang pride po ng bawat isa. Tulungan mo kami. Ito isang mahirap na bagay, ngunit kami umaasa na kayo ang siyang tutulong sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, at dinadalangin ko anuman ang personal na pangangailangan ng bawat isa. Abutin mo ang bawat isa sa mga anak mo sa lahat ng kanilang pangailangan, whether it be healing, Panginoon, whether it be a financial provision, a miraculous financial provision. Alam ko, ikaw ang kikilos at ikaw ang siyang mangunguna. Maraming salamat. Bless each and every one of us tonight, Lord. Maraming salamat para po sa aming Thursday night training po na ito for this 7th part ng pag-aaral po namin. At sa susunod na Huwebes, balik mo kami upang muli kaming matuto sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray.
Amen and amen and amen and amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Remember, sa pagpapaalala ko po sa inyo uli, no? Laughter and happiness is a powerful force that if and when people discover and use it, it can save them from the horrors of this world. And remember, as Charlie Chaplin have said, no? A day without laughter is a day wasted. So, yan po ang paalala po ng ating Panginoon sa pagwawakas. So, muli, sa Diyos po ang kapurihan at tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa ating pong ginagawa sa pagwawakas. Katulad ng nababanggit ko nga po, for laughter's sake. For laughter's sake. Okay. Ready kayo? Makinig kayo maigi. Lagi natin tatandaan, ang pagtawa, ang pagiging masaya, ang gamot sa kalungkutan. Kung gusto mong lumigaya, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, ay kinakailangan punuin mo ng kaligayahan ang buhay mo. Sa paanong paraan? Una, mag-subscribe ka sa YouTube channel na ito at sundan mo kami sa aming pong official FB page. Bakit po? Sa pag-aaral na to, makatutulong ito para lumigaya ang buhay mo, para maging masaya ka. Ulitin ko po ulit. Don't forget to subscribe in our YouTube channel at mag-iwan ka ng komento dito sa YouTube at mag-comment ka rin doon sa ating pong official FB page. Maraming salamat! And once again, ulitin ko, kinakailangan ang kaligayahan, ang kasiyahan, ang pagtawa, ang gamot sa iyong kalungkutan. Tawa ka na! Thank you so much, and God bless you. See you next Thursday.